May bagong kaganapan na naman dito sa mundo ng ekonomiya na posibleng makaapekto sa ating mga crypto investments. Si Ginoong Jerome Powell, ang pinuno po ng Federal Reserve sa Amerika, ay muling nagsalita sa publiko. Pero teka, parang wala siyang sinabi. Oo mga ka-crypto. Sa inaabangang meeting ng Federal Reserve, marami ang umasa na magsasabi siya or magsasalita siya tungkol sa interest rate cut o kaya'y magbitiw na sa pwesto. Pero imbis na klarong sagot, puro iwas lang ang naging tugon ni Ginoong Powell. Kaya ang tanong, ito ba ay senyalis ng paparating na pagbabago sa ekonomiya? At paano po ito makakaapekto kay Bitcoin, kay Ethereum at sa buong crypto market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Harayan mga ka-crypto, sa pinakahuling Banking Regulation Conference ng Federal Reserve, nagsalita si Ginoong Jerome Powell tungkol sa mga capital rules ng mga bangko. Inannounce po niya na bukas po siya sa feedback at gustong mas mapabuti ang sistema ng kapital. Pero ang hinihintay ng lahat, yung usapin tungkol sa interest rate cuts at hindi man lang nabanggit ito. Yan, sabi pa ni Ginoong Powell ay we need to ensure that all different pieces of the capital framework work together effectively. Yan, ibig pong sabihin ay mas pinili niyang tutukan ang regulasyon ng mga bangko kaysa magbigay ng pahiwatig kung kailan o kung magbababa pa talaga ng interest rate. Yan, dahil po sa umiinit na tensyon sa pagitan ni Ginoong Powell at ni US President Donald Trump, may mga haka-haka na baka magbitiw na itong si Ginoong Powell sa pwesto. Matatandaan po natin na sinabi ni Pangulong Trump noon na gusto niyang tanggalin si Ginoong Powell dahil hindi ito nagbaba ng interest rates kahit na maraming panawagan mula sa White House. Kaya sa araw po ng meeting ay maraming crypto traders ang umasa na magkakaroon ng bombang pahayag si Ginoong Powell. Pero wala. Kaya marami pong na-disappoint lalo na ang crypto community na umaasa sa mas murang capital flow kapag bumaba ang interest rate. Dahil sa wala pong malinaw na tugon itong si Ginoong Powell, naging uncertain po ulit ang market. Si Bitcoin na dating umaarangkada sa mataas na presyo ay medyo nabitin. Si Ethereum naman ay tila napaisip muna kung saan siya papunta. Kapag wala pong pahiwatig sa interest rate cuts, maraming investors ang nagdadalawang isip na pumasok sa risky asset gaya ng crypto. Ibig sabihin ay humihina po ang momentum at maaring mawalan ng suporta ang mga altcoins gaya ni Solana at XRP sa mga susunod na linggo. Ayon naman po sa CME Group, CME Group's FedWatch tool, ay 5% lamang ang posibilidad na magkakaroon ng interest rate cut ngayong buwan ng July. Ayan, napakaliit po niyan, 5%. Pero sa buwan daw po ng September ay mas mataas. Nasa 60% ang tsansa na magbaba ng 25 basis point ang Fed. Ibig sabihin sa ngayon ay hindi pa masyado umaasa ang market. Pero kung magpapatuloy po ang pagbaba ng inflation at pagbuti ng ekonomiya, may pag-asa pa rin sa huling bahagi ng taong 2025 or taong ito. Ngayon ay ang mas nakakagulat po sa balita na ito ay ayon po sa ulat, hindi lahat ng nasa loob ng Federal Reserve ay pabor sa rate cut. Si Fed Governor Christopher Waller lang ang nagsabing gusto niya ng interest rate cut sa susunod na meeting. Pero ang problema, baka ma-outvote lang siya ng ibang gobernador. Sabi pa nga ng economist mula sa BUFA, mas marami ngayon sa Fed ang tumututol sa rate cut kaysa noong June.
Dahil dito ay mukhang magiging mahirap ang pagpasa ng anumang desisyon para magbaba ng rate sa September. Ngayon, kung mananatili ang inflation sa current trend nito at patuloy na bumaba ang unemployment rate, posibleng magkaroon po ng rate cut sa huling bahagi ng taong 2025. Pero hindi po ito sigurado. Ayon po kay Ginoong Bill Adams ng Commercial Bank, Commercial Bank, mas pipiliin daw ng Fed na maghintay muna at obserbahan ang epekto ng mga tariff at saka tax cuts bago gumawa ng aksyon. Sa madaling sabi, puro hintayan at pag-antabay muna ang labanan sa ngayon. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napahalagang maintindihan po natin ang kahalagahan ng interest rate policy ng Federal Reserve. Kapag mataas po ang interest rates, maraming investors ang lumilipat sa low-risk assets tulad po ng bonds o fixed deposits. Kaya lumalabas, nababawasan ang kapital na pumapasok sa crypto market. Kapag bumaba naman ang interest rate, mas maraming pera ang umiikot at pumapasok sa mga mas risky pero high return investments tulad ng crypto. Kaya kung inaasahan po natin ang bull run, kailangan pa rin natin na bantayan ang kilos ni Ginoong Powell at ng Fed. At sa kabuuan, ayan, ang aral po natin dito ay simple pero napaka-importante. Hindi lamang po chart at saka presyo ng coin ang dapat nating bantayan, kundi pati ang mga sinasabi at hindi sinasabi ng mga makapangyarihang tao tulad ni Ginoong Jerome Powell. Ang kanyang katahimikan ay isang mensahe na dapat po nating pag-isipan. Hindi lahat ng desisyon ay biglaan at dito sa mundo ng crypto, ang mga ganitong hindi pag-amin ay pwedeng magdala ng either panic o bagong oportunidad. Kaya kung ikaw po ay isang baguhan pa lamang, wag lang puro buy the dip. Alamin mo rin kung bakit nagdi-dip. At sa mga panahong walang linaw ang Federal Reserve, mas mahalagang doblehin ang pag-iingat at magplano ng matalinong diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.